Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan at bibigyan ng opinion at reaksyon ay ito pong nangyari dito sa viral video ng isang guro na kung saan nagrarant po siya. No? So ano po ba ang ginawa dyan ng DepEd at kung ano po ang masasabi ng ilang mambabatas at ng Commission on Human Rights, no? So, bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at magsha-shoutout at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, doon po sa mga nagbi-video replay. Maraming salamat po sa inyo, at ganun din po sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, or super stickers. At ganun din po, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga regulars ng ating video premiere. So lilinawin lang po natin as much possible, ginagawa po natin na makapag-upload tayo ng video ng 9 PM California time, 12 PM sa ating bansang Pilipinas, at kung i-time check nyo na lang po kung nasaan man kayo. And also much possible din po, tinatry ko na makapag-upload ng video ng 4 AM California time, 7 PM Philippine time. Pero po yung 4 AM ko pag nag-upload ako sa gabi dito, napakabagal po alam nyo naman, yung pinakamababa lang kinuha ko. Yun lang po yung afford natin, no? So minsan si Elora nga mini-message ako, "Uy, saan i-upload mo ng ganito?" Ay, Elora, nakatulugan ko na, paggising ko ganun pa rin 3 hours na ako nag-aantay, di ko na maantay ma-upload, nakatulugan ko, paggising ko, ganun pa rin mga kababayan. So pasensya naman kayo, pero hopefully, maging regular yung ating 9 PM California time, 12 PM Philippine time. Kung may nakakasabay man akong mga nagla-live tulad ni Ate Carclea, okay lang po yan, dun lang kayo, kasi pwede naman kayong mag-video pre-play, no? Suportahan po natin lahat ng mga pro-admin vloggers. Pero wag naman po yung pro-admin na nagpi-fake news, nagki-clickbait lang. Walang pong kwenta yung mga yon. Yung mga pang mga ganito lang, wala yon, no? Ako po, sinusubaybayan ko po lahat sila. Maski na sila hindi nila pinanonood yung aking mga videos, okay lang yan. Para at least alam nila nakasuporta tayo sa kanila, no? Positive tayo. Ngayon kung nagkamali sila, dibirahin natin. Di ba, Banat Boy, pag nagkamali sila, bibirahin na rin. Are you there? Are you there, Banat Boy? Are you there? Sabi ni Banat Boy, "No, I'm not there. I'm here." Paabot nyo nga to kay Banat Boy, no? Yung mga kaloyal dyan, no? Yung mga pumupunta po sa ating video premiere na mga kaloyal, tulad ni Kaloyal Wanabet, Kaloyal Miles Tan, Kaloyal Alex Andrade. Sila pong tatlong mga kaloyal Ano ba yung kaloyal ninyo, no? Siguro galing kayo dyan sa mga misma, no? Salamat naman, pinupuntahan tayo ng mga ganon, grupo. Sila Mami Peng, yung grupo niya. Yung mga, baka may mga dilawan pa nga pumupunta dyan ganon talaga, no? Kung sinong pumunta, di welcome. Kung ayaw nyo, di welcome pa din. Welcome kayong umalis. Di ba, Elora Aichang, Ate Marie Chris? Yan po yung mga regulars natin sa video premiere, no? Hindi ko na kayo babanggitin lahat. Alam nyo na po yun. Maraming salamat po sa inyo, and I'm praying na patuloy niyong suportahan ng ating channel. Gawin nating 100K ang subscriber ni Talkies. Para may papakita ako sa inyo dito na silver button. Yun po yung ating pangarap. Bakit? Masama ba mangarap? Libre naman Yun na nga lang ang libre. Kukunin nyo pa. Mga langya kayo. Eto po. Pasok na tayo dito. Ang pag-uusapan natin ay itong DepEd. Yun nga pong nag-viral na teacher na nag-rant. No? So bago tayo magbigay ng ating opinion at reaction dyan, papapanood ko po itong ulat sa PTV. This is just 2 minutes and 43 seconds video. No? Ano po yung ginawa ng inyong magaling na DepEd Secretary, Sara Tamilmil Duterte. Dito hindi siya naging Tamilmil. Eto po. Walang parusang kakaharapin ng public school teacher na nag-viral. Nananermo ng mga estudyante at ini-live pa sa TikTok. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
Hindi papatawan ng anumang penalty ang public school teacher na nag-viral matapos manermon ng mga estudyante nito habang naka-livestream sa social media application na TikTok. Ito ang sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na nasa Cambodia ngayon para sa mga serye ng engagements bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO. Ayon kay VP Sara, tao lang din naman ang guro na minsan ay nagagalit. Ang una ko naging reaction is tao lang, yung teacher, lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag naka-frustrate tayo. This is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nila. Ang isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes 55 students. Dahil dito, kinausap na umano niya ang regional director na may sakop sa eskwelahang kinabibilangan ng guro at sinabing walang anumang parusa ang dapat ipataw dito. Pero paalala niya sa guro, huwag munang magturo kung sakaling mainit na ang ulo. Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat tayo inaabutan ng galit. Ang dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit. No? And that is why pinasabihan ko yung teacher. Tumigil mo na siya kapag galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya magklase. Sinabi rin ng opisyal na laging handa ang Psychosocial Support Division ng ahensya para sa mga estudyanteng pinagalitan ng viral na guro. We have teachers that are trained for stress relief, lalo na sa ating disaster program. So, pwedeng itong gawin kung merong mga bata na nag-manifest na meron siyang anxiety or stress na naramdaman dahil sa kanya. Welcome development naman para sa Teachers Dignity Coalition ang naging desisyon ng DepEd. Pagpapakita lamang umano ito ng empathy ng ahensya sa mga guro. Gayunman, umaasa ang grupo na susundan ito ng pagkakatatag ng malinaw na pulisiya para sa tamang pagtugon sa mga kaparehong insidente sa hinaharap. Hinimok din ng TDC ang publiko na huwag i-bash ang guro ng base lang sa viral na video. Dapat din anilang alamin ng DepEd ang dahilan ng naging aksyon ng guro. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. So yan po no mga kababayan no, at least I think ito napanood nyo na lahat ito. Yan nga po nagbigay na ng komento ang inyong DepEd Secretary si Sara Tamilmil na tao lang nagagalit din. May emosyon no. Hindi naman siya robot, hindi siya AI. Ang pinakita ng inyong DepEd Secretary ay compassion and probably understanding the situation no nung sa part ng teacher no. Sa aking opinion mga kababayan, bilang dating guro, naging guro din po ako pero sa college level no, sa tertiary, kasi siguro pag naging guro ako sa secondary or grade school hindi ko makakayanan kasi mas mainit ang ulo ko. Ako po ay isang guro na disciplinarian. Alam po yan ng mga naging estudyante ko, no? Kasi hindi lang naman ako guro, naging administrator na rin ako. I became a department head dun sa college na tinuturuan ko. Actually, dalawa nga yun. Isang college, isang parang yung vocational, yung mga nagto 2 years, ganun, no? Talagang bilang isang tao, minsan hindi mo mapigilan na no? Parang nandun na. Bilang isang parents din, minsan pag yung ikaw, di ba, hindi ka na makapagpigil sa galit mo, nawawala na yung sense of your thinking Bigla mo na lang nasasambit lahat, tulad nung nangyari dito sa teacher na to. Ako, teacher. Pero ang tinuturoan ko, kolehiyo. They will listen to me. Kasi they are after their grades. Ayaw nilang bumagsak. Di ba? Makikinig at makikinig sa akin yan. No? Na gusto mo bang umulit ng subject na kung saan ang mahal-mahal per unit. Pero sa teacher, pakilis yung mga bata dyan. Kasi kids will always be kids. Lalo na kung mga grade schooler lang ito. Pero it's about how you handle this kind of situation. No? Kung meron kang enforcement ng yung rules sa loob ng klase,
what will be the penalty na hindi masasaklawan o hindi ka makaka-violate ng law, lalo na sa child protection law. You have to enforce your own rules sa loob ng klase mo. And you have to enforce the penalty based on that rules. Uulitin ko na hindi makakasaklaw, hindi ka mabubutasan base sa child protection law, because this child protection law right now is so powerful that this law is being abused by the kids. Ginagamitan nila yan. Huwag mo kong sasaktan, huwag mo pagsasabi ng ganyan, ipapapulis kita. Ano yan? Child abuse yan. Kaya yung ibang parents, they just bow down to the command, yung wishful, yung mga wishes ng kanilang mga anak. Ang disiplina ang tinutukoy natin dito. Ang disiplina, ang pagdidisiplina sa mga anak natin nagsisimula sa magulang. Always be the parents. Parents, do not look to the teachers to discipline first your kids. It is your obligation. It is your responsibility. It is not the privilege, but it is a responsibility and obligation of you as a parent. Kailangan disiplinahin mo ang anak mo, kausapin mo, bigyan mo sila ng consequences or bigyan mo sila ng reward if they do this properly. That hindi sila makakasaklaw ng mga karapatan ng ibang tao. It starts at the home, sa parents. If the parents doesn't know how to discipline their kids, paano i-disciplinahin ng teacher? May pamilya din yan. Hindi lang yung anak mo ang tinitingnan nila. Kundi ilan? Sabi, di ba, 45 to 50? You have 50 kids in one class and then they keep simultaneously yapping and yapping. Tapos ikaw may pinagdadaanan ka na hindi nila alam and then it boils down. Doon na, nagsalo-salo na. Kaya ito, nag-grant na siya. Ang mali lang ni teacher, ang mali lang ni teacher, this is not your kids. And also, you should have not done that in a TikTok. Teacher ka. Bakit ka nagso-social media during your class? Ikaw ba'y yung bang tawag yan? Yung naka-online ka na, yung hindi ka face-to-face? Online? Kung online ka, dapat alam mo yan. Responsible ka dyan. Accountable ka dyan. Pero pag face-to-face ka, at tapos naka-online ka, mali yan. Sa akin, pag akong administrator mo, susulatan kita talaga. Imamarkahan ko ang record mo. Yeah, it is a violation. Kung face-to-face yan, Kung face-to-face. Bakit ka naka-online, naka-TikTok, kung naka-face-to-face ka? Why are you using this while you are on your job? Di ba bawal yun? Parang ganito na lang. Tatrabaho ka, tapos nakikipag-chat ka sa cellphone. O di kaya, sa trabaho ka, naglalaro ka ng solitaire, meaning you're not busy. Find ways to make busy. Di ba? Pero itong teacher, sinasabi niya daw, napakinggan ko na, hindi daw niya alam na naka-online siya. That's a lie. That's a lie. Even though, kung face-to-face kung face-to-face yan, hindi yung online na nila, kasi di ba, hybrid sila no? That's a lie. That's an excuse. It will not settle for me. No? Lalo na ako, disciplinarian talaga ako, even on my kids. Disciplinarian ako. Yung mga kumare ko nga sa mga anak nila, banggitin lang nila yung pangalan ko. Sabi nila, pag sinabi namin yung pangalan mo sa anak namin, ganun na sila, tigil na sila. Do you want your ninong ganito to come over? No. Sasabihin ka, kasi alam nila Oo. Sabi ko lang na, do you wanna to get a timeout? Ganun lang, yung tone out your voice, no? Do you want me to do that for you? No. Okay, you better behave. Ganon, itong teacher na to, mali po yan, madam. Yung pagrarant mong ganyan. No? Huwag mong sabagay sabi nila tao lang Tao lang.
Pero madam, no, pwede mong gawin siguro sa anak mo. Pero hindi pa rin maganda eh. Na wala kayong mararating, mag-board exam kayo, ang bobobo nyo, kala nyo, tatalino nyo. Diba? Para na rin dinimin mo yung sarili mo dyan. So, bobo pa lang mga junakis mo dyan. Yung junakis, yung mga mag-aaral mo. Ano ka? Kung bobo sila, ano ka? Ikaw ang teacher nila eh. Diba? Huwag mo namang idimin. Teachers should encourage in a positive way. Even though na alam mo yung kakayahan ng bata, you have to push them to their limit. Ngayon, kung nandun na sila sa limit nila, if they say, I cannot do it anymore, and then, maybe a little pet talk, a little encouragement, maybe magkaroon pa sila ng moral boosting. Pero yung ginawa mo nito, it will mark to them. Maybe some of them will take as a challenge. They will thank you someday. Ito kasi yung sinabi mo sa amin, madam, na wala kaming patutunguhan, mga bobo kami, mag-board exam muna kayo, kala nyo may narating na kayo, gano'n. Nagmayabang ka dyan. Pasensya naman po sa teacher. Nagmayabang ka. It shows your attitude. Na pag ikaw ay galit, no? Winawalang hiya mo yung taong kinagagalitan mo. Hindi maganda. Because teacher ka, nakapasa ka ng board exam, so what? Ginusto mo yan eh. Ginusto mo ang profession na teacher. So therefore, you know the in and outs of being a teacher. Ako, ginusto ko rin maging instructor, professor nung college. I know the in and outs. Diba? Aalamin ko. At nalaman ko. Mahirap maging guro. Yan yung profesyon na mukha kang tanga. Diba? Nagsasalita ka, walang nakikinig. However, it's up to you how to make a rules inside your class to be able for your kids to listen and follow you. Ako noon, nung nung teacher ako, sa kolehiyo. May 4 years at 2 years ako na mga estudyante. Pagpasok ko sa klase niyan, nakaganon lahat sila. Kasi alam niyo yung first day of the class, you have to set your rules and regulations inside that class. Tapos ibibigay mo na yung curriculum, no? Yung outline ng buong semester, ano yung outline ng topic ninyo, yung subject, ganyan. No? Sasabihin ko na yun dito. Sasabihin ko na yung mga rules ko. Ayaw ko ng unruly dito. 3 absences in my class, you gonna be dropped. Pag invalid yung excuse mo, mark as absent ka, 3 absences, drop ka. Ganun sa akin. At also, habang nagsasalita ako in front or nagsusulat ako sa board, I don't want anybody doing something na hindi maganda. Nagkwekwentuhan kayo dyan habang nagdadaldal ako. Makakatikim kayo. Binabato ko po ng chok. Yung dalawa. Pag nakita ng mga estudyante, ayan, kasi hindi kayo marunong sumunod kay sir. Sabi ko kayong dalawa. Gusto nyo i-share yung pinag-uusapan nyo? Daldal ako na din ng daldal, di nyo kayo nakikinig Ganun po ako. Naikwento ko na rin to kay Lahatori dati. Ganun po talaga. Kaya yung mga estudyante ko sa aking mga kasama ko sa trabaho dati, pag nakita nila ako dyan sa social media, Sir, kamusta ka na? Maliin nyo ang gagalang. Ang gagalang nila. Even though na sir nga ako, sir, sabi ako sa mga estudyante ko dati, pag nasa school campus tayo, magre-respetuhan tayo. Tatawagin nyo akong sir, tatawagin ko kayo sa pangalan nyo. Pero, hindi tayo friends. Student-teacher tayo. Pero paglabas ng school, wala na tayo sa compound ng school, premises, pwede ko na kayong kaibigan or kaaway. Ganon yung patakaran ko. Oo, ganyan. Kaya ang babait ng mga estudyante ko nun, no? Babait nila. And as a teacher also, or a professor, you have to know yung mga estudyante mo. You have to kailangan minsan basahin mo sila no? Ganun po. Ang hirap po talaga trabaho ng isang teacher. Kaya sa mga magulang
na inaasa ang pagdidisiplina, pagtuturo sa kanilang mga anak sa teacher? You have to help your kids. Nagsisimula sa tahanan talaga. Ngayon, ang generation nga, sabi nga dito, ng mga nakita ko, ang generation natin ngayon, they are lost. Kasi, alam nyo na, yung advancement of technology. Also, may mga batas na sobra po na yung bang mini-misuse, no? Gagamitan ka nitong batas na ganito, ikaw anong gagawin mo? 'Di ba? Sometimes you better quit. You look for another place to work. Kasi ewan ko. Marami po akong nababasa diyan sa social media na mga komento ng mga ibang teacher. Yung isa nga daw na teacher, ayaw niya nang magturo sa ating sa klase sa kanya, sa pinagtuturuan niya sa atin. Gusto niya na lang mag-abroad o magturo online sa ibang bansa. Kasi mas disiplinado pa. Dito po. Dito. Marami high school dito. Mga, yung minsan, talagang pasaway. No? Mahirap din po magturo dito ng secondary kasi mga pasaway din ang mga bata. Pero pag talagang pasaway sila, the enforcement of the law will prevail. Yan po yan. So dito kay teacher, madam, ang mali sa'yo, bakit mo kasi ikaw nagti-TikTok? At sana, before yung ganyan sa bagay, tao ka lang, sumisiklab ka, sana pinigilan mo muna. No? O di kaya, lumabas ka muna, let them sabi mo, labas ka muna doon, punta ka muna sa bathroom, doon mo i-let out. No? O di kaya, muwi ka na lang muna. Dapat dito sa mga ganito, meron ding mga, yung psychology, yung ikaw ay magpupunta doon, i-let out mo doon, sasabihin mo sa psychologist. Dapat may mga ganong programa para din sa mga teachers, hindi lang sa mga bata. No? Kaya sa mga kabataan, no, itong mga ating mga mag-aaral, sabi nga nila, kids, let kids be kids, but sometimes there's always be a boundary. Tulad nitong sa school. Nandiyan kayo para mag-aral. Pag sinabi ng teacher na, quiet, please, o may please na yun hindi pa rin kayo sumunod, ano kayo? Dapat sa teacher may ganon. Meron kang rules and regulations sa loob ng classroom mo na hindi mo masasaklawan o mababiolate yung child protection law. O paano yun? O ikaw, sobra kang maingay, hindi ka sumusunod sa akin, no? Nanggugulo ka, dito ka sa harapan, tumayo ka dyan. Ganon. Sinaktan mo ba? Hindi. Dinidisiplina mo. Ganon. O ikaw, sobra kang magulo, dito ka mag-stay ka, tatawagin ko ang magulang mo, kakausapin ko. Bakit ka ganyan? Ganon. Hindi nyo yung sasaktan, hindi mo yung... Kasi ang mga kabataan ngayon, yung mga bata ngayon, masyadong malambot, maramdamin. Konting lang, sumbong na sa magulang, sinaktan na ako, ganito ako, pinagsabihan akong ganito. O, dapat sa magulang, intindihin nyo muna. Bakit siya napagsabihan ng ganon? Sinaktan ba siya? Whether physically or verbally? O, tanungin nyo yung teacher. Diba? Ito ang ginawa ni Tamil Mill, mga kababayan. Sa inyong opinion, tama ba yung ginawa niya? Hindi siya paparusahan? O ano? Ang dapat gawin sa teacher na ito, bigyan siya ng leave. Mag-leave ka muna. Assess yourself. Punta ka sa psychologist para ganun. Baka may problema ka. Baka mamaya, hindi na lang verbal ang gawin mo. Bigyan mo siya ng muna, 5 days, 1 week off. No, para malaman niya rin yung pagkakamali niya. Ganun po. Yun ang, akong administrator niyan, bibigyan ko to ng record sa niya. And then also, I'm gonna recommend, mag-leave ka muna, take a time off. Ka nang sa yung psychological report, ganun. And then when you come back, hand it to me. Para ma-assess natin kung fit ka na ngang magturo. Kasi ganyan tao nga lang. Minsan napupuno, minsan nag-outburst. Pero hopefully, yung akin lang bigyan nyo siya ng leave. I-reassess nyo siya psychologically. Mamaya kung ano pang mangyari diyan, buti nga hindi tulad dito na may mga nag-aarmas-armas Yung mga bata na yan, kung anong grade level yan, maingay talaga yan. But it's up to you how to enforce or to make your own rules and regulations. Ulitin ko, na hindi ka mabubutasan sa child protection law. Ganun lang yan. Yun lang yung sa akin, di ba? O ngayon, mga kababayan,
Punta naman tayo dito sa reaction ng isang makabayang black member. Alam nyo naman to, di ba? ACT Teachers Party List nga siya. She will look for the welfare of the teachers. O, ayan. Politiko. Minsan napupuno na. Castro glad teacher only receive reprimand. Okay, so natutuwa dyan si Castro. Alam naman natin na napakabigat ng working conditions ng mga guro sa ngayon at namomoblema pa sila sa liit ng sahod. Sa laki ng class size, mga hinahabol na urgent reports at dagdag ng mga administrative at ancillary tasks, kaya minsan napupuno na dahil talaga ang mga guro, pero dapat ay sa mas maayos na paraan ito na ilalabas. So, ayun. Dapat dagdagan na din talaga ng guidance counselors at psychology sa mga paaralan at maglunsad ng mental health activities para di magkaroon ng outburst o mental breakdown ang mga guro, estudyante at iba pang mga nasa paaralan. Ito pa. The lawmaker also called on the House of Representatives to expedite the package of measure aimed at protecting the teachers, instructors from wrongful accusation of child abuse. Very good. Dapat, sa akin pong opinion, kayo dyan sa Kongreso, both houses, no? I-review nyo po yung Child Protection Law. Review it. Because I think that law is may mga butas and being abused sometimes. Okay? So, sabi nga nila, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Paano kung wala tayong disiplina na nagsisimula sa ating mga kabataan na sinasabi nating future leaders? Ano mangyayari sa bansa natin? Saka yung, alam nyo, isa sa mga impluensya nito, outside from the outside environment, yung mga napapanood nyo sa mga telebisyon, sa takilya, at yung mga ini-ehemplo nila, iniido nilang mga personality. Kaya dapat talaga tamang patnubay at gabay ng mga magulang ang gawin. Hindi yung iaasa sa iba ang pagdidisiplina, paggabay at patnubay sa mga anak. Di ba? We have to build a better society. Ngayon sa Pilipinas, sobra Nakita niyo yung mga bata diyan, minsan nagrarambulan, wala na talaga. Yung mga sa community, dapat meron kayo ng enforcement of law. No? Ano ang magiging consequences nila? Kung ganyan, kasi nga ina-abuse nila yung child abuse law. Di ba? We have been filing the Teachers Protection Bill since the 16th Congress. So when I chaired the technical working group, we made sure that when we return to the mother committee, it will speedily be passed by the House Committee on Basic Education and Culture chaired by Kong Roman Romulo. Okay? We considered House Bill number 346, 549, and 6940, all of which wants to shield teachers who are trying to discipline students with the regulations, but are accused of abuse. It is true that child protection is indispensable, but teacher protection is also must. To this end, this bill seeks to amend Republic Act number 7610, commonly known as the Child Abuse Law, insofar as any act committed by teacher school staff pursuant to the disciplinary rules and procedures issued by the DepEd shall not be deemed as child abuse. Pero yung disiplina po, dapat naaangkop. Yan. Wag naman yung tulad ng mga sobrang naranasan namin noon. I think, bahala na pong itong mga mambabatas natin, what is the appropriate discipline na gawin para sa ating mga mag-aaral. No? I think sa tertiary level, wala na yan. Kasi mga adult na yan. Yun na nandun po sa secondary and grade school. No? Yung mga K, okay lang yan. Let them be kids. Yung mga kindergartner, minsan pwedeng sagsabihan, oops, you're so bad, you get a timeout. 5 minutes, you sit down. And that's it. You go there. On that table, sit down. 5 minutes. Ganun po dito Ganun lang sila. Tapos, are you okay to go back with us now? Are you gonna behave? Are you gonna be a good girl or good boy? Okay. Okay, minsan, you made a mistake. You did not follow the rules. What will be the consequences? I cannot get a candy from the box. Okay, so what you gonna do next time if you want to get a prize? I'll behave. Ganun. Kasi kinikwento ng anak ko. Yung bunso ko na merong autism, ganun siya minsan. Sabi ko, what did you do in school? Kinikwento chismoso ganito, hindi nakakuha ng prize kasi he's bad.
So mukhang may punto naman po si Castro dito. No? You have to amend that child protection law o yung child abuse law kasi medyo may flaw talaga. Flaw. Yung law, lagyan nyo ng F sa unahan. Di flawed. Flaw. So yeah, at least nakikita nyo yan kasi ang dami po talagang yung workload ng ating secondary and grade level teachers, napakarami po. Tapos napakaliit ng sahod. No? Ang malalaking sahod, yung mga mambabata, wala namang ganong ginagawa yan. Naka-aircon pa nga yung mga yan. Tapos yung mga teacher natin, nasa public school, naka-electric fan. Diba? Kaya maawa naman kayo. Dagdagan nyo po ang sahod ng mga teachers, ng mga nurses, ng mga caregivers. Kayo sa sarap buhay nyo dyan, every month, 250,000 pesos. Tapos ang teacher, hindi pa nga naka 10% yata sa sahod ninyo every month. Ewan ko lang po, hindi ko po alam kasi ang sahuran dyan. Diba? Kawawa naman. Tapos, sila rin, may mga anak, may pamilya. Tapos, kulang-kulang pa ang mga gamit sa school. Minsan, sila pang nagko-cover. Hindi nyo po masisisi yan. Diba? Eto pa, may sinabi rin ng Commission on Human Rights sa GMA News Online. CHR urged DepEd to address teachers' grievances, uphold children's dignity. Ayan. Yun lang yung sabi nila kasi nga po diyan sa nangyari niyan. Ang problema dito, upholds children's dignity. Okay, masakit po yung marinig ng mga bata yan. Merong mga bata diyan titino sa isipan nila yan. It will be a challenge for them. Parang sa kanila, nagrarante ito, binastos tayo. Why not make it i-challenge natin ng sarili natin in a positive way? Meron diyan iba madamdamin. Hindi makakayanan yan. So, dapat merong programa diyan ang DepEd na yung ng mga bata. Kung nasaktan sila, kailangan nilang tawag yan, yung guide them. Ipa-psychologist nyo yan para mawala sa kanila. Kasi mga bata, hindi ka agad-agad makakalimot yan. Di po ba? Yun lang sabi kasi karapatan din ng mga bata yun. Nasaktan sila, so be it. Hopefully, they will not do it again. Minsan talaga, you have to enforce your own rules and policies Saka yung punishment Kailangan, sabi mo lang, pamayo ka dyan. Ang masisira sa kanya, dignidad niya kasi makita siya ng mga classmate niya nakatayo doon, makulit kasi. Masama ba yun? Sinaktan mo yun? Anong magagawin mo? Palabasin mo yung bata, di na out of place naman siya. Dapat sa una pa lang, sinasabi na yan. Ito ang patakaran natin, mga kids ha. Ganito ang gagawin natin. Pag hindi kayo mag-behave, ito ang magiging punishment ninyo. Ilagay nyo yan sa kasulatan, pipirmahan ng magulang. Pag nag-yes ang magulang, okay. Pag nag-no, majority wins, yan. Tatayo lang sila dyan. Makulit po. Nanakit. Mapi-principal's office pag ganito. Ganon. At least, alam nyo, mag-a-agree ang mga magulang. Pag majority hindi nag-agree, then, so be it. Maghingi kayo ng suggestion sa mga parents. Kung anong punishment ang pwede mong igawad sa mga anak nila na unruly, bastos, hindi marunong rumispeto. Diba? Hindi sumusunod sa patakaran ng inyong klase. Ganun po yun. Parang yung klase kasi na yan, sa isang room, ikaw ang teacher, para ka rin nasa bahay. Diba sabi nga, ikalawang magulang ka, therefore you treat that as your sa bahay ninyo. How do you discipline your kids? How do you teach them properly? Diba? Sa una pa lang, bigay ka na ng your set rules and regulations and the corresponding punishment. Isa sa mga punishment, give them time out. Class, ang gulo ninyo. Ano gagawin natin? You're not listening to me. Itutuloy pa ba natin to? Mag-aaral pa ba kayo? Para rin sa inyong kabutihan ito. Ganun po sana, teacher. Hindi sinabi mong, hindi ako nag-board exam para lang ganito na. Kala nyo, tatalino ninyo. Bobobo nyo naman. Diba? Yung napanood ko po yung rant niya. Sabi ko, ito naman si teacher. Okay, karapatan mo yan. Pero, you don't have to say that. Mostly to the kids. Sabi mo na sa mga tertiary, ewan ko lang kung di lang, ma'am, okay lang yan. Pero hindi ko po sinabi yan sa mga estudyante ko dati.
Talagang binabasa ko yung mga estudyante. Mababasa mo, ito may problema to, no? May problema nito, no? Ganyan. Minsan, kinakausap ko yan sa opisina ko. Bakit, parang iba yata dating mo ngayon, ha? Miss, Opo, sir, kasi ganito. Okay, anong gusto mo? Gusto mo bang muwi muna? Sabihin ko lang sa mga teachers mo na ganito, baka hindi mo ma-cope up. Di, okay lang ako, sir. Thank you. Sige. Just let me know kung may problema ka. Huwag lang monetary, ha? Kung gano'n. Yung mga estudyante namin, ComSci, na gano'n. Kasi sa Computer Science Department ako eh. Kailangan, as administrator, kailangan mong makita yung mga yan. Lalo na yung mga teachers din na hindi sumisipot sa klase. What's the problem? O, diba? Ganyan. Minsan, pag hindi sumupit yung instructor nila, ako ang magsabi. Kaya dapat alam mo rin yung tinuturo nila eh, no? Nasaan na ba kayo? Nasaan na kayo? Anong sabi ni sir? Ito po, sir. Okay. Kunin nyo yung nyo. Na ako niya. Out of the blue. Basahin ko lang yung outline nila. Alam ko na. Kasi nagbabasa po tayo. Bookish ako nun. Bookish ako. Talagang tahanan ko library. Sa National Bookstore. Pero kay teacher, it should serve a lesson. No? Unang-una, wag kang mag-online. No? Wag kang magpasikat. Ano ba yan? For the content. Kung gusto mong mag-vlogging, tigil mo na yan teaching. Mag-vlogging ka na lang katulad namin. Pero wag mo namang i-vlog yung ganyan, no? It's very cringy, madam. No? Pero kung ako ang iyong administrator, I will let you be on bigyan kita ng 1 week. Assess yourself, and pagbalik mo magdala ka ng medical certificate, psychology. Probably you will be paid, no? Siguro ganun, para at least maano ka. Mga bata naman, they have to be ng psychologist din. Ganito mga kids, ganito. No? Siguro nakakuha niyo yung punto ko na dapat ikaw bilang isang guro, set your own rules, regulations, and kung ano man yung violation dun sa rules and regulations mo, na mostly the kids, if you are teaching on the secondary and grade level, na hindi mo mababiolate yung child protection law. Tulad nga po nung example ko kanina, na paulit-ulit tayo na, sabihin mo lang, kids, ganito, bigyan nyo to sa parents nyo. Ito yung ating rules and regulations sa loob ng klase. Pirmahan nila yan pag nag-yes sila or no. Tapos kunin mo yung consensus. Kung majority nag-agree, tawag ka ngayon ng meeting. Dapat doon siniset pa lang on the first week of the class. Siniset nyo yan. Nagmi-meeting kayo ng magulang. Ito po na pag-usapan, ito pong nagka-agreehan ninyo na ganito ang mangyayari pag ang mga bata ay nakagawa ng pagkakamali, hindi sumusunod sa patakaran ng aming klase, ganito. Diba? Sabi ko nga sa inyo, isa sa patakaran dyan, dyan ka lang. Time out ka dyan sa upuan mo, ha? 3 minutes. Huwag kang magsalita. Wala kang gagawin. Pag okay ka na, raise your hand. Okay? Di ba ganun lang? Tapos sabihin nyo sa mga iba pang mga bata na huwag kayong ganyan manunokso, huwag nyo siyang tutoksohin. Otherwise, you will be the same, o you will be on the same boat. Rin kayo. Mapapanish kayo. Time out. Ganun. Nasa yan? Nasa pagbibigay mo ng yung delivery. Ganyan yan. Intindihin mo mga bata yan. Titino sa isipan nila yan. Kaya nga, di ba kami, di ba kinikwento namin sa inyo? Ako, kaya kong ikwento sa inyo mula first grade ko hanggang 6th grade kung ano yung ginawang punishment sa amin. Ano yung kalokohan namin. Kasi bata tayo. It will stick to yung dyan sa parte ng brain mo, nandyan yan eh. Yung data bank ng utak mo. Alam ko nga, yung ginawa namin nung first grade kami. Meron kaming classmate na ang hilig magtata-itai sa room. Ang tagahugas, yung pinakamatanda sa amin. Pag may naamoy si madam, ay, ganito, ikaw na naman ba yan? Hindi na sumasagot. Ang lit-lit na classmate namin na yun, no? Grabe. Si nakagulo. Pas pag ngumiti siya, ang cute-cute niya. Kaya na naglalaki ang kami. Ikaw ha? Nagbanyo ka ba muna bago ka? Ang kawawa yung alam niyo yung 15 years old na siya. Hindi siya nakapag grade level, kaya grade 1 siya, classmate namin.
Pero in the middle of the school year, pinag-take siya nung acceleration. Pinunta na siya ng second year niya. High school. Nasaan na po si Timotyo, sabi namin. Hinahanapin si Kuya Timotyo nyo. Nandun na yan. Nasa high school na. Ha? Sino po magpupunas ng puwet ni Ay, nako, sasabihan ko ang magulang, sabi niyo. O, di ba kayo, may kanya-kanya kayong kwento. O, di ba? O, ganun ang mga tumituno sa ating isipan. Kaya itong ginawa ni Madam Cruella de Vil. Ilan dyan, Madam, matatandaan ka. Pero sabi nga nila, ang istriktong teacher o guro, doon po tayo natututo. Which is, I agree. Kasi ako stricto. Tanong nyo pa dyan, yung isa kong estudyante, ngayon, kapitan na siya doon sa kanilang lugar. Nakikita ko sa Facebook. Yung isa naman, graphics artist na. Yung isa, administrator ng yung sa computer department. Sir, saan na? Eto, asan ka? Ito po ako, sir. Ganyan, tuwa sila. Ganyan na. Kasi pag ikaw ay mabuting guro, no? Hindi naman siya iaangat ko yung sarili ko. Maalala ka ng mga estudyante mo na, sir, galing yan si sir. Magaling yan si madam. Galing magturo yan. Ang bilis. Natuto nga ako dyan. Ganun. Hindi mo iaangat yung sarili ko sa inyo. Tingnan nyo, may mga teacher kayong ganun na iniidolo nyo. Diba? Comment nyo dyan. So, yun po, in the end, hindi po papatawan ng anumang parusa si Madam Cruella. Pero dapat yan, DepEd Secretary Sara Tamilmil, ano nyo yan, ipa-assess ninyo. Pa-psychological nyo rin yan. Hindi lang yung mga bata. No? Ganun lang po yung sa akin. It's good, hindi siya papatawan ng parusa. It will be a learning sa kanya yan na you don't have to do that. At pwede ba, mga guro, concentrate kayo sa pagtuturo. Nasa inyo rin ang kinabukasan nila. Huwag kayong mag-TikTok. Huwag kayong mag-social media during your work hours. Yun lang po yan. Kasi marami po kayong mga inaalagaan. 45 to 50. Ayun. Kayo po mga kababayan, ano po yung masasabi? Ayun lang po yung akin, no? Nag-a-agree ako na hindi siya parusahan, but kailangan meron siyang gawin. Pa-psychology ka. Yung sa psychologist, bigyan ka ng kung ano na ano mo. No? At as much possible, huwag kang gumamit ng social media, no? Para lang maging sikat ka habang nagtatrabaho ka, no? Iwan mo na sa amin tulad naming mga vlogger influencer. Di ba? At sa mga bata naman, hopefully, wag naman kayong abusado. Matuto po tayong gumalang, no? Ulitin natin, sa iunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.